Hey guys, magandang araw sa lahat ng nanonood ng video na to at sa mga sumusuporta sa YouTube channel ko. Ayan, magandang araw sa inyo lahat guys. Ito, may repair tayo ngayon, isang Bosina Bluetooth speaker. Pinako-convert niya sa akin ng 12 volts kasi madali daw na lolobat yung battery o madali daw siya na lolobat. Kapag chinyarge daw siya, hanggat nakasaksak gumagana, pag binunot mo yung charger, ayaw nang gumana. Kaya sabi niya, i-direct daw sa 12 volts na battery kung pwede. Sabi ko, pwede naman ikabit sa battery to, kaya lang gagamit ng regulator. Ito, binuksan ko. Pakita ko sa inyo ha. Ayun o, ayaw gumana o. Yan. Ala, ayaw niyang gumana. Oo nga. Kala ko lobat lang. Yan, binuksan ko na. Yung IC na to, butas. Yan. Sa ano yan sa charging IC yan. Ayan, malapit sa may battery. Dito. Terminal ng battery. Ibig sabihin, charging IC yan. Nabutas. Ngayon, sabi ko sa kanya, butas. Bago ko siya i-repair, pinakita ko nga sa kanya, butas. Sabi niya, umaandar pa daw. Bakit daw ganon? Sabi ko, nasalpakan po siguro ng 12 volts dito kasi meron siyang ganyan eh. Baka sinalpak yung adapter ng yung mga 12 volts, ganon. Ngayon, nasunog ito. Ayaw maniwala nung may-ari, pinakita ko sa kanya. Iba na yun. At hindi naman natin ito may kakabitan ng sa pang battery na 12 volts kung hindi mapapa-under to. Kailangan paganahin muna natin itong Bluetooth speaker bago natin siya kabitan ng regulator na 5 volts. Ngayon, ito, ang gagawin natin dito, dahil charging IC, mahirap tong hanapan ng pyesa. Total, sa 12 volts battery naman siya gagamit. Kabitan na lang natin siya ng diode. Ayan. Nice. Kabitan natin ng diode. Subukan natin. Tapos, dito pa rin siya sa battery. Pero gagamitan natin ng regulator na 5 volts. Paandarin muna natin. Ayan guys, tanggalin ko lang tong IC kasi may shorted pa siyang capacitor dito. Subukan natin siyang check. Tapos tignan natin kung aandar. Guys, may malaki tayong problema. Ito, di ko napansin nung una. Kinabitan ko siya ng diode. Ayaw gumana, kala ko sa switch. Nilagyan ko siya ng wire, ginampiran ko, hindi pa rin siya gumana. May pumapasok naman na siya na 5 volts. Napansin ko yung battery, ito. Ayan. 7.4 volts. Oo nga. Ayan ang voltahe niya. Ngayon, 7 volts, 7.4. Hindi niya kayang paandarin o kargahan itong kasi dito siya dito tayo nag-tap. Ayan. Dito tayo nag-tap ng diode sa may battery niya, papunta na sa battery para kargahan yung battery. Hindi niya kayang kargahan ng 5 volts itong 7.4. Kaya hindi rin niya mapapaandar. Kahit mag-supply siya ng 5 volts dito, hindi niya mapapaandar ito kasi ang sinusupply ng battery dito sa buong ito. Ayan kasi magbo-boost siya dito para makargahan niya yung 5 volts, magbo-boost siya. Ayan dito, magbo-boost siya para maging 7 volts o 7.4 para tumaas yung voltahe. Kahit 5 volts lang yung gumagana, ibo-boost niya. Sira na yung IC, charging IC, kaya hindi nagagana. Kahit lagyan natin siya ng diode. Ngayon, dahil sabi nung may-ari, gagamitin naman daw siya sa 12 volts. Subukan natin ng 8 volts. Supply natin ng 8 volts kung kaya niya. Try natin. Tapos lalagay tayo ng diode. Ay guys, kasi ang gagamitin naman daw 12 volts. Mag-regulator tayo ng 8 volts. Try natin kasi hindi gagana dito Hindi gagana yung 5 volts lang. Ayan na, itong ginawa natin.
Naglagay tayo ng regulator na 7805, 7808. Ayan o. 7808 na regulator. Kita ba? Ayan, ayan. Yan ang nilagay natin. Tapos dito tayo naglagay. Sa battery na yan. 8 volts na sa battery. Tapos ground. Tapos ito yung in, yung pula. Yung negative niya dito din sa ground. Yung itim. Ayan, yung wire na yan guys. Supply na yan, 12 volts na. Ayan, nakasaksak na. Ayan, sinaksak na natin. 12 volts yan. Ayan, testingin natin siya ngayon na paganahin. Yon, gumana na. Galing ha? So, ibig sabihin, pwede na siya sa battery. Kasi 12 volts na ito pumapasok. Kaya lang, itong problema ngayon, kahit ikabit mo, baka hindi na siya magcha-charge. Ngayon, lalagyan natin siya ng diode. Dito na tayo maglalagay sa may 8 volts ng diode. Para kumarga pa ito kahit papaano. Makargahan pa, supplyan pa niya, makargahan pa niya. At ito pa, kasi dapat dito. Pwede kung dito natin ikakabit, kakatingin natin yung supply nito, tapos dito natin kakabit. Para hindi nagbabali-baligtad yung kabit nung sa battery. Kasi pag nagbaligtad dyan, sira yung regulator natin. Sira yung 8 volts pag baligtad ang kabit sa battery niyan. Dito na natin papadaanin, tapos sasabihin natin sa may-ari na dito na lang magkakabit. Aalisin na natin yung supply ng yung doon sa loob. Ayan, gano'n na lang siya guys. Kasi nakarugtong yan dito sa may charging pin niya dito. Magkarugtong yan. Tatanggalin na natin yung pagkaadugtong niya. Sige na, ang tagal mo eh. Ito na, kinabitan na natin siya ng wire. Ayan. Dito na lang natin siya kakabit. Sama yung heatsink. Yan. Lalagyan natin ng butas. Ayan, may butas. Lalagyan natin ng tornilyo pala. Ayan. Inutasan ko na. Kasi, dito ko sana siya kakabit. Kaya lang wala siyang, mahirap pagka dito yung kabit kasi ng heatsink niya. Lang kasi ito may heatsink eh. Pag wala, mag-iinit ng gusto. Kasi 12 volts yun. Alam po pwestuhan. Ayan, nakaharang yung Mas maganda dito, safe na siya. Wiring na lang tayo. Ayan guys, ay kakabit lang natin. 1 hour later. Okay na. Guys, okay na. Nai-wiring na natin siya. Ayan, yung tatlong wire. Ito yung input, yung kulay pula. Tapos yung gitna yung negative. Tapos yung 8 volts. Naglagay na rin tayo ng diode. Yung diode pala nito, RU3. Ayan guys, itong ilaw niya, kinonekta ko na rin dito. Pag dito sa may dito sa 8 volts, naglagay na lang tayo ng ayan, may resistor naman siya yung dati. Kinat ko na lang dito, tapos kinonekta ko. Yan, tapos ang niya, ayun, dito na yung sa may nagcha-charge pa rin to, kaya may diode na ganyan. Tapos yung input niya, itong malaki, yung red, dito ko na siya dinaan sa may yan, dito ko na pinadaan. Ito. Tapos yung negative. Ayan, yan lang naman, ganun lang naman ang kanyan, ang wiring niya. Ayan guys, testingin natin siya. Charger ng yan, ng TV Plus ang gamit natin. Kakabit natin siya dito na. Kasi pwede, pwede siya ikabit dito. At pag kinabit natin yan, ayun, umiilaw pa rin, ayun gumagana pa rin yung indicator light niya na 5 volts, yung ilaw. Yung ilaw niya, ayan. Pero 12 volts na yan. Yung sumusupply dyan. Ayun magana na. Ngayon, testingin natin. Power. Iyon. So,
Meron na siya. Saksakan natin, baka sabihin ninyo hindi tumutunog. Lagyan natin ng patugtog. Yan. Ayan, nagpi-play na. Bright ka talaga. Yan. Pwede na yan. Baka maka-copyright tayo. Okay na yan. Basta tumunog na gano'n, okay na yan. Ngayon, kakabit na lang natin dito. Pero okay na to. Sasabihin na lang natin doon sa may-ari. Ganito na rin gagamitin niya. At dito na siya magsasaksak. Huwag lang ibabaligtad sa battery para di masira yung regulator natin na kinabit. Ayan guys, maraming salamat sa panonood ng video na to.